Di na malaman mga kaibigan kung anong gagawin ng mga political analyst kuno, media PR man or public relation group at yung mga Duterte supporters. Dito po sa ginagawa ng Malacanang at ginagawa ng Presidential Communication Office, lalo na po ni Undersecretary Claire Castro, na sinasabi ko lagi na 3-in-1. Parang copy, 3-in-1. Broadcaster, lawyer, at vlogger. Alam niyo bakit? Kasi nagagawa pa rin at may oras si Undersecretary Castro na makapag-vlog doon sa kanyang channel. Kahit na siya yung nagsasalita at sumasagot sa mga batikos ng kung sino man dyan laban sa Pangulo. Dahil siya nga ay tinalaga ng ating Pangulong Marcos, kung hindi man presidential spokesman, pero parang higit pa sa pagiging presidential spokesman ng kanyang ginagawa. Doon pa lang sa kanyang trabaho sa Malacanang, hirap nang sagutin ng mga followers ng mga Duterte. Pero active pa rin siya doon sa kanyang social media. Kaya tuloy pati yung mga vlogger na wala rin sa hulog at wala sa lugar ang mga ginagawa, nasasagot ni Yosek Castro. At para po sa akin, tama lang yun. Nagagampanan ni Yosek ang kanyang responsibilidad bilang government official at kanyang nagagawa rin ang kanyang pagbablog kung saan doon naman siya naunang nag-umpisa bago sa Malacanang. Bago pa lang yung Malacanang, yung pagiging vlogger niya, matagal na yan At siyempre, abogada. Kasi yung ibang pikon na pikon at inggit na inggit. Alam mo yung pagka-inggit sa pikon, magkapit-bahay yan. Di ba, attorney, di ba, Yosek Castro? Yung pikon at saka inggit, magkapit-bahay, hindi talaga nakakasundo yan. Pag pikon ka sa kapit-bahay mo dahil may kahalong inggit, talagang hindi kayo makakasundo. Ayun ho yung hawak-hawak ngayon ng mga anti-Marcos. Inggit at pikon sila. Kaya nagkukunwari mga political analysts, one-sided ang dating. Nagkukunwari na sila ay PR practitioner or mga kakamping di umano'y issue lang ang kanilang tinatalakay, lumulutang pa rin ang kanilang pagkainggit at pagkapikon. Dahil sila ay galing sa gobyerno o kakampi dati ng gobyerno, ay sila humiwalay dahil hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pangalawa, wala silang respeto doon sa ginawa ng taong bayang inihalal bilang Pangulo ng Bansa mula noong 2022 hanggang 2028 si Pangulong Marcos. Ngayon nagmamadali sila. Actually po, hindi lang mga vlogger ang nasosoplak ni Attorney Claire Castro, kaya po pikon na pikon sila. Pati ang kanilang mga Panginoon ay sinosoplak din ni Attorney Claire. Panoorin po ninyo to. And another po ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. O diba? Soplak na soplak dyan si Baste.
At hindi naman na lihim sa mga Pilipino, hindi naman po yan na kumbaga confidential na nung panahon ni Digong mas matindi po ang mga krimen that time, mas marami. Anong mga pinagsasabi ni Baste na ang mga krimen ngayon mas dumami at ang mga kriminal ngayon mas kumalat o mas nandiyan sila. Mas maraming ang kriminal noon. Nung panahon ni Digong, mga naka-uniforme pa nga eh. Diba? Ay nako Baste, nako wag muna kayong magbigay na statement dahil masosoplak lang kayo ni Attorney Claire. Isipin mo si Joseph Castro, babae yun abogada. Walang karespeto yung ibang mga vlogger kung tirahin personal. Diba? Alam mo, ang lalaking bumabatikos sa babae, berde ang dugo niyan. Berde ang dugo, hindi pula. Kung anong ibig sabihin yan, bahala na kayo. Basta ako yun ang aking paniniwala. Berde or green ang dugo ng lalaking bumabatikos ng personal sa isang babae. Yung kawalan ng respeto ng lalaki sa babae, hindi yung lalaki. Ang lalaking walang respeto sa kababaihan sa maraming aspeto o kung ano man, wala kakwenta-kwentang lalaki yun. Kaya may pagka-berde ang dugo, hindi pula. Sino yon? Bahala na kayo kung sino. O kaya yung mga vlogger, troll, at mga abogado na anti-Marcos, hindi matanggap na si Marcos ang presidente until now. O baka kayo yun, berde ang dugo nyo. Kasi ayaw yung respeto yung isang undersecretary, isang abogada, broadcaster at vlogger na nagsasabi ng katotohanan at nagbibigay ng kanyang mga opinyon sa mga nangyayari sa ating lipunan. Meron pa kang nagsabi na butangera. Ano ba yung butangera? Sa salin Tagalog, pag sinabing butangera, para bang, putak ng putak, salita ng salita. Or butangera, parang walang kontrol. Ayun ang trabaho ni Yosek Alam ka naman, kinuha siya ng Pangulo. Tapos tatangulan siya ng tatango, hindi siya magsasalita. Hindi yun ang trabaho niya. Ang trabaho talaga niya magsalita. I-depensa ang Pangulo. Labanan ng fake news. Itama ang balita. Para mo magawa yun, magsalita ka na magsalita. Tapos sasabihin ng mga anti-Marcos botangera, hindi personal, mababaw na level, mababaw, walang argumento, personal lang ginagawa. Doon naman kayo magaling Kawalan ng argumento, dinadaan nyo sa personal at dinadaan nyo sa panlalait. Kasi ganyan ang grupo nyo. Magmura, manakot, manlait, mambastos, walang respeto sa kapwa. Ngayon may katapat na kayo. Sanay kasi sila kay Harry Roque na puro po pagtutuwid sa mga maling sinasabi ng dating anito nila na presidente ang ginagawa. Pati itong si Salsal Panelo. Kapag may sinabi si Digong na mali, itutuwid lamang ng mga tagapagsalita. Ngayon, tama ang sinasabi ng Pangulo, tama ang sinasabi ng ating PCO Undersecretary na ngayon parang tumatayo po na tagapagsalita ng Malacanang, 'di ba? Syempre ayaw nila niyan. Kaya titirahin nila ng mga below the belt na mga paninira, mga kung ano-anong banat, like katulad niyan, tinatawag nilang butangera. Ako po'y lumaki sa Bulacan at ang butangera po sa amin ay yung putak ng putak na wala pong kasaysay ang mga pinagsasabi. Walang kasaysayan, walang kahit anumang bearing. Pero si Attorney Claire, bawat tanong ng Malacanang press corps, talaga pong nasasagot niya ng maayos. Pero na lamang talaga kung hindi pa po nakakarating sa kanyang information ng mga tinatanong nitong mga press na ito. Nasasagot niya ng maayos. Kaya ayaw yan ng mga DDFs. Ang gusto nila yung sinungaling
at mga gumagawa ng paraan para maitama ang mali ng isang pangulo na katulad ni Harry Roque at netong si Salsal Panelo. At ito pong mga DDFs na ito ay tuwang-tuwa po ito sa mga fake news. Kaya ang katulad ni Atty. Claire ay walang puwang sa kanila kasi po katotohanan ang mga pinagsasasabi ni Atty. Claire. Tama po si Sir Mike Abe, ito pong mga DDFs, wala naman po itong ibang ginawa kundi mamersonal, kung hindi bumanat ng mga below the belt kapag po may mga kumakalaban sa kanilang Panginoon at taliwa sa kanilang mga paniniwala. Sanay na tayo dyan, mga DDFs, ganyan talaga yan. Dapat nga gawin ng Pangulong Marcos dagdagan pa ng kapangyarihan si Castro Kasi tama yung kanyang ginagawa Hindi tayo magtataka, baka sa darating na mga araw mas magandang posisyon pa ang ibibigay dyan, baka dagdagan pa yung kanyang authority, kanyang kapangyarihan, ang kanyang ginagawa, kasi tama kaya nga po sa aking personal na analysis at opinion, pinipersonal siya ngayon ng mga anti-Marcos kasi wala ng argumento silang mailaban, maiisangga or katwiran. Dati na yon wala rin. Nasanay sila ng fake news. Nasanay sila ng masamang argumento o hindi legal na argumento. Ngayon na naglagay na po ng tamang magtatanggol at magsasalita in behalf of the president at ng gobyerno, ayan, personal na ang galaw nila. So napakababa ng level ng kanilang mga pagsagot. Mabuti lang si Yosek, Atty. Castro, hindi napipikon, sinasagot din kayo. Kung gaano kayo kababa, siya naman hindi bumababa, sinasagot kayo sa tamang proseso. Kung hindi kayo masagot sa magitan ng pagsalita niya sa Malacanang, yung kanyang social media, napaka-active at sinasagot kayo. Kahit kayo kalalakihan pa. Pag pinersonal niyo sila, ay sasagot siya sa tamang proseso at pagpapahayag ng maayos sa lipunan. Yun ang kailangan natin. Ako naman, nagsusubaybay ang aking mga channel, nakasubaybay lang. Dahil tayo laging volunteer lang. Volunteer akong tumutulong sa gobyerno ni Pangulong Marcos kasi Pilipino ako. Volunteer akong tumulong sa kanya from day one, before election, during election, kasi ako'y naniniwala sa kanya at Pilipino tayo. Ay lalo na ngayon, siya na yung Pangulo. Respeto ang kailangan. Pag ang isang tao ay walang respeto sa gobyerno, walang respeto sa kapwa, walang pag-unlad yan. Stress yan. Depression ang aabutin nyo. Kaya magbago na kayo. Hindi nyo magigiba si Yosek Castro. Hindi nyo magigiba ang Malacanang. Siya itatayo at magsasalita sa Malacanang Palace at sa kanyang social media para kayo sagutin at itama sa publiko ang tamang impormasyon. Fake news ang nilalabanan. Kaya ako, pabor ako dyan dahil ako, laban din ako sa fake news. Ang fake news ay salot sa lipunan. Nakakasira ng buhay, nakakasira ng ekonomiya, nakakasira ng magandang imahe ng Pilipino at ng bansa sa international community. At ang fake news, hanap buhay nila yan. Masamang hanap buhay yan. Bakit naman tayo sasama? Ginagawa nila yan kasi may personal at political interest sila. Gusto nilang maghawak muli ng kapangyarihan. Gusto nilang hawakan muli ang masarap na buhay. Nagmamadali sila, wala sa lugar. Yan po yung aking opinion diyan sa kanilang mga galaw. Please like and share ng ating video. Nakakatuwa nga talaga na ang mga kalalakihan pa na vlogger ang bumabanat kay Atty. Claire. Parang mga ano yata ito. Diba? Excuse me po. Parang mga pinapatulan si Atty. Claire. Kasi nga po, pikon na pikon sila kay Atty. Claire at napakasakit po sa kanilang mga damdamin na mapanood si Atty. Claire na totoo ang sinasabi. Binabayaran po sila para sa fake news. At isa pa po, wala pong magagawa yung mga vlogger kung yan po ang pinapatrabaho sa kanila. Yan po ang kanilang topic ay binababa sa mga GC para banatan ang ating Yusek Claire Castro. Wala pong silang magagawa kung hindi i-content si Yusek. Yun po ang kanilang gagawin. Saka, eto ano ba masama sa ginagawa ni Atty. Claire? Di ba? 3-in-1 nga, sabi ni Sir Mike Abe. Shoutout kay Sir Mike Abe Salamat po sa inyong magandang video.
sabi nga ni Sir Mike Abe, 3 in 1. Broadcaster, abogado, vlogger. So, saktong-sakto sa panahon ngayon na kailangan talaga ng isang tagapagsalita ng Malacanang na isang broadcaster, dahil alam niya kung ano ang mga limitasyon ng isang pagbabalita. Alam niya kung ano ang standard. Alam niya kung ano ang tama at mali sa pagbabalita. Bilang isang broadcaster, malaki ang kanyang responsibilidad na makapaghatid po ng tama sa ating mga kababayan. Hindi katulad ni Harry Roque na hindi naman natin nakitaan ng pagiging professional noong panahon ni Digong, bagkus puro pagpapalusot lang ang ginagawa at ni Salsal Panelo. Puro palusot. Kapag may sinabi si Digong na mali, papalusutan nila. Ngayon, ito, si Atty. Claire ay broadcaster, tapos ang next ay abogado. Alam niya ang batas. Yun ang pinaka-importante sa nagsasalita para sa Malacanang at para sa taong bayan. Kasi alam niya na kapag mali ang kanyang sinabi, mali ang kanyang paggampan o kanyang pagtupad sa kanyang tungkulin, maaari siyang mapahamak or makasuhan or baka pwede pa siyang matanggal sa trabaho. 'Di ba? Hindi katulad ng mga ibang abogado na wala nang respeto sa sariling batas na kanilang pinagtatanggol o kanilang pinag-aralan, wala silang respeto sa batas, ngayon po yung nagtatago at kung ano-ano pa ang sinasabi. So nakikita natin dito si Atty. Claire ay responsableng abogado. Alam niya kung ano ang batas, alam niya na hindi ito dapat sinusuway at dapat po talagang sumunod tayo sa batas, sa saligang batas, sa konstitusyon. Kaya po, 'di ba, saktong-sakto na meron tayong broadcaster, meron pang abogado na tagapagsalita ngayon ang Malacanang kasi nga po mas may integridad at meron pong kredibilidad ang kanyang mga pagsasalita. Broadcaster, abogado. Pangatlo po ay ang pagiging vlogger. Bakit? Kasi nga po, nga lahat ngayon ay nasa SOCMED na. Hindi po may tatanggi na ang SOCMED na po ngayon ang isa sa mga kumbaga pang-araw-araw na dyaryo ng ating mga kababayan. Meron diyan ang politika, may sport, merong showbiz, all walks of life nasa SOCMED na po. So kailangan sumabay ng ating Malacanang sa mga pagbabago. Kailangan ng tagapagsalita na alam kung ano ang mundo ng SOCMED. So etong si Atty. Claire ay alam na alam niya ang SOCMED. Kabisadong-kabisado niya ang mga kalakaran dito, ang mga napakaraming trolls, napakaraming basher, napakaraming mga pagsubok bilang isang vlogger. At napakarami pong mga Pilipino na kapwa natin talaga na sila pa po ang hahatak sa isang Atty. Claire. Nandiyan ang mga comment na talaga namang mga below the belt, pamimersonal at talagang kulang na lang ay murahin siya at ipagdasal na mawala na dito sa mundo. So, alam na alam ni Atty. Claire kung ano ang kanyang job scope. Alam na alam niya ang kanyang gagawin. Kaya nga po, 'di ba, unang araw pa lamang, kasasabak pa lamang niya, kakapanumpa pa lamang niya, nasagot niya na kagad ang mga katanungan ng mga press na gusto siyang ma-interview. Kaya din, after lang ng ilang oras ng kanyang panunumpa ay talagang pinanggigigilan na po siya ng mga basher at ng mga DDFs kasi nga po, totoo magsalita si Atty. Claire. At yan po ang pinakamasakit sa mga DDFs dahil alam naman natin ang mga DDFs niloloko na, tuwang-tuwa pa. At tinatarantado na, paniwalang-paniwala pa, 'di ba? Yan po ang mga DDFs. Kaya hindi po maitatanggi na talagang si Atty. Claire po ang magiging balalak sa lalamunan ng mga fake news peddler na ito.
So, salamat kay Attorney Claire, napakagaling na tagapagtanggol ng ating Pangulo. Salamat din kay Sir Mike Abe para sa kanyang video na ating nareaksyonan. At salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa fake news. Ingat po kayo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!